doing now. We're beholding our God, and we are here, come together and adore Him. So napakasarap po na sa ating buhay, ang nabibigyan po natin ng adoration ay ang ating Panginoon. And we're very thankful because God is really guiding us in everything we do. At bagaman napakadami nating napagdadaanan sa buhay, especially dito sa napakainit na lugar ng Middle East, ay hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon at iniingatan tayo lagi. And of course, God always provide our need. Tayo po ay marapat lang na magbalik ng adoration sa kanyang harapan. And we're very thankful to everybody who are here today. At pinatutuwa, kasama ko po kayo ngayong araw na ito para maglingkod sa ating Panginoon. We thank the Lord as well because we have His Word. Hawak po natin ang kanyang salita, ang katotohanan po ng kanyang salita. And sabi nga ng Biblia, draw nigh to Him and He will draw nigh to you. And whatsoever you do it for the glory of God. Right? So yan po, napaka-sarap na alalahanin po natin. Napakabuti talaga na sa atin ang ating Panginoon. Alright? So salamat po. Kasama ko po kayo ngayong umaga nito. So glad to see you mga kapatid. So glad na you're honoring the Lord today. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everybody. Alright, so thank you for joining me today at maraming salamat po sa ating mga guests and regular attenders. Brethren, thank you for joining me today. Just like to recognize ang ating mga kapatiran online. Unahin muna natin yung nandito sa Dubai. Alright, Sister 13, pakikaway lang po. Naka-green po kayo dyan. Alright, so maraming salamat. Kayo po kasama namin ngayong umagang ito. And of course, sa kabilang camera ay si Ate Luli. Ate Luli, pakikaway lang. Alright, so let's keep on praying for Ate Luli. At natapos po yung kanyang IV yesterday. At by Tuesday, ay babalik po sila ng hospital para yung 5 doktor. I think 5 doctors, no? Mga espesyalista po niya ay magkikita-kita at magkakausap po sila ng Ramos family. And so let's keep on praying dun sa mga gaganaping mga procedures, of course. And really, we're looking for that. And we're asking the Lord to guide and of course provide the Ramos family's needs. Alright, so tayo po magpanalaginan or panalangin po natin ang ating Luli. Alright, so sino yung isang naka-gray? Kasi wala akong signal dito. Si Raymark. Raymark, Brad, pakikaway lang. Hinahanap kita kanina kay Ate Jemima, sabi niya, nasa trabaho po siya. Yes, alright. So pag-pray po natin na I think naghahanap dito ng bagong company, para yung Sunday niya ay malibre. Alright, so pag-pray po natin si Brother Raymark. At gawin tayo ng, is that in Abu Dhabi? Yung mga nakaputi. Tama ba? Okay, si Brother Kenneth at Sister Marimar, pakikaway lang mga kapatid. Alright, at malapit na rin magsilang si Sister Marimar. So keep on praying. Naingatan po siya ng Panginoon. Alright, sila po yung nasa Abu Dhabi. Sino yung EB muna? EB. Si Ezra. Okay. So pag-pray po natin si Sir Ezra rin. Sir Ezra, thank you so much. Kasama po namin kayo ngayong umagang ito. Alright, gawin muna tayo saan yung gustong pumunta muna? Sa Taipei o sa Pilipinas? Alright, so unahin muna natin yung nasa Pilipinas. Father Nanay at saka Tatay Erpe, pakikaway lang po, pink na pink, si Tatay. Alright, so nice to see you po every Sunday. Maraming salamat, kasama po namin kayo. Nasa Caloocan City sila at medyo pangambon na doon sa Pilipinas sa panahon ito. Pero mainit pa rin, sabi nila. Alright, so kumusta naman po dyan sa Taipei? Pasok. Vicente family, pakikaway lang po, okay? Si Brother Ronnie, Ate Penny, Charlie, and Kuya Paulo. Alright, so yan po. At enjoy lang po ang inyong pong bakasyon dyan sa may Taiwan. Alright, so maraming salamat din po at kayo po'y kasama namin ngayong umagang ito. Alright, so everybody, sa ibang mga nandito, let's just keep on thanking the Lord and give Him the glory. Are you ready to hear the Word of God? Alright, so we open our Bible please in John 4:24. John 4:24. Tayo pong lahat ay tatayot. Basahin po natin ang salita ng Panginoon as a sign of respect. Right? John 4:24. Kung kayo po ay kita nyo na sa inyong mga Biblia o sa ating screen,
ay pakisabi lang po ng Amen. John 4:24. Tayo pong lahat. Ready, read. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Tayo pong lahat. Sumugot manalangin. Heavenly Father, napakabuti niyo po sa aming buhay. And we pray na sa aming pong pag-aral ng iyong salita, ang banal na Espiritu pong magbigay katalinuhan po sa amin and open our hearts and minds at tulungan niyo po kami na maintindihan po namin at maunawaan po namin ang inyong pong katotohanan ng salita at ito po yung magsilbing kalakasan po sa aming pananampalataya. Again, Father, we thank you also for our brethren online at naway makasama po namin sila hanggang mamaya at maraming salamat sa bawat isa. Ito po'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus and all the people will say, Amen. You may be seated. Thank you very much. Alright, so mamaya po ay hintay lang tayo sa ating mga announcement at magbibigay po sa mamaya ng mga detalye. Alright, God bless you today. Let me conclude our lesson series, Accepting No Substitute. At pinag-uusapan po natin ngayong umagang ito yung worshiping God and God alone. Worshiping God and God alone. Mga kapatid, God hates idolatry in any form. You know, material man yan or immaterial. Physical man yan or non-physical. And so God commanded in Exodus 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. And Deuteronomy 6:14 and 15, the Bible also says, Ye shall not go after other gods of the people which are round about you. For the Lord thy God is a jealous God among you. Lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee and destroy thee from off the face of the earth. God says, do not idolize anything. Anything that takes the focus off God and puts on something else is an idol. Material man po yan or immaterial. And when you say to idolize, is to value something more than God. Mas pinaalagaan mo isang bagay na ito or isang sabihin natin pagkakataon o sitwasyon ng buhay, you know, more than God is making it idolizing. Right? Material man yan or immaterial. At ang sabi ng Biblia, put God first. Put God first. How do I put God first? Na pag-aralan po natin itong acrostic ng first, yung F. There are 5 ways to put God first. Yung F, yung faith. Have faith, but without faith, it is impossible to please God. Okay? So, ibig sabihin po, kailangan merong pananampalataya. Real faith is not just something you say, but something you do. Ito po yung ginagawa po natin. Real faith is visible. Kitang-kita po yan sa ating buhay. Kaya sabi ng James 2:17, so faith, if it hath not works, is dead being alone. And James 1:22, be ye doers of the words and not hearers only. You have to put God first. Have faith. Letter I, interest. Sa mga interest po natin, kahit sabi ko nga kanina, whatsoever you do all for the glory of God. Lahat po yan. Whether for you eat, you drink, and whatsoever you do. Kahit na anong gawin mo, sabi niya, do all to the glory of God. That's your interest. And your R is relationship. Sa mga relationship po natin, sabi ng Biblia, if you are Christian, be not unequally yoked with unbelievers. Right? Hindi po natin ginagawa yung mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Ano nga ba ang fellowship ng katuwiran sa hindi katuwiran? And what communion had light with darkness? And he that walketh with wise men shall be wise. So kaya nga po, ito yung ihimok sa atin ng Biblia. Put God first, even in your relationship, kailangan po ang nangunguna ay ang Panginoon. In your schedules, sabi natin, you have to commit your works unto the Lord. And thy thoughts should be established. Yung mga ginagawa po natin, at i-commit natin yan sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa, at yung ating pag-iisip, yan po ay ma-establish. You have to include God in all your plans. Make a daily appointment with God. Do not forget, always have a quiet time with Him. And in T, the last letter of first, the T is trouble.
Ano sabi ng Psalm 50:15? And call upon me in the day of trouble. Pagka meron tayong mga problema, meron tayong mga sitwasyon sa buhay, we have to come to God. Kaya sabi niya, draw nigh to me, and I will draw nigh to you. Put me first. Exodus 20 verse 3, thou shalt have no other gods before me. And we are on the third section of our lesson now, which is worshiping God, worship God, and God alone. Sambahin mo ang Diyos at ang Diyos lamang. Only God deserves your highest loyalty. Kung loyalty ang pag-uusapan po dito, ang loyalty po natin, ang pinakamataas na loyalty po natin, ay kailangan ibigay natin sa Panginoon. Understand, mga kapatid? At as it has been in the past, noon pa man, the theme of worship that sweeps through all Scripture, all the divine revelation, at saka po yung redemption history, will be a priority sa ating pong mga mananampalataya. Ang pagsamba ay ang pinaka-prioridad po natin sa ating buhay. Worship is a priority through all time and into eternity. In fact, hindi lang po ito ginagawa natin sa mundong ito at sa habang buhay na ating bibigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung gagawin natin, ang pagsamba sa Diyos. At napakahalaga na maintindihan po natin ang tunay at katanggap-tanggap na pagsamba sa ating Panginoon. And true acceptable spiritual worship is the very reason also for which God had redeemed us. Kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, ay nang sa ganon yung ating pagsamba sa Kanya. Ito po ay tunay at katanggap-tanggap sa Kanya. Mula nung tayo po ay niligtas ng Panginoon hanggang sa langit, ito na po ang karakter ng ating buhay, mga kapatid. We cannot deny it. Ito na po yung gagawin natin. Kaya huwag kang magsawa. John 4:23, but the hour cometh and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father sought to worship Him. Naghahanap po siya ng mga tunay na sasamba sa Kanya. At yung mga sasamba sa Kanya, ito na yung oras na ito. Ito na yung panahon na ito. And the true worshipers, yung tunay na mananampalataya, ay magsasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay, mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, nothing is more characteristic of our lives than worship. Kaya pagka tayo po'y naturingan ng mga Kristiyano, ito isang identification po natin na tayo po'y sumasamba. Hindi lang po sumasamba, kundi sumasamba sa isang tunay na Diyos. Nothing is more directly fulfilling of God's purpose than worship. Kung paano ang ating pagsamba, ito rin po'y na-fulfill po natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Nothing is more needed in our lives than this. Nothing is more important in the church than worship. That even in the church, alam niyo po ba, ang tinuturo talaga ng Biblia ay tunay na pagsamba sa Diyos. Kung bakit tayo nagtitipon dito, ay sinasamba po natin ang tunay na Diyos. But again, it's sad to say, nowadays, apparently, true worship is diminishing in its central place. Ibig sabihin, maraming mga churches po ngayon, talagang makikita mo, as people become more man-centered, as preaching becomes more man-centered, as the church becomes focused on pragmatic human ideas, mental idolatry is so rampant. Ang nangyayari po ngayon, ang laban ngayon ay hindi na may nakikita ka sa harapan or may nakikita, kundi ang laban ngayon ay mentalidad. Hindi mo napapansin na nagiging idolatrous ka through your mind. It is mental. Kasi sino ba naman ang magsasalita sa harapan at pwede mo kayong, manipulahan dun sa paggawa natin ng mga ginagawa natin ngayon. And it's sad to say, ito po yung nangyayari ngayon, that true, acceptable spiritual worship is fading away. Ito po yung nawawala na, mga kapatid. There are two aspects of worship we want to see here. Previously, nakita po natin that the object of worship is God. Wala po tayong ibang sinasamba dito kundi ang Diyos. Ang Diyos na buhay. Ang Diyos ng Biblia. And God alone.
Ito po yung simula when God began to lay down some standards in Genesis, some principles, some guidelines, and some commandments, statutes, ordinance, and law and propositions. You know, God gave the Ten Commandments, particularly in Exodus 20. The priority of His desire for man's obedience starts here. Ito yung sabi niya sa Exodus 20 verse 2, I am the Lord. Sabi niya sa mga taga-Israel, I am the Lord. You know, which have brought thee out of the land of Egypt. Sabi nga, niligtas ko na nga kayo sa kapahamakan. Sabi niya, ako ang Diyos out of the house of bondage. Di ba? Sabi niya, bakit kayo gusto niyo bang bumalik dun sa mga buhay na dati niyong buhay? Thou shalt have no other gods before me, because I am the Lord. You know, thou shalt not make unto thee any graven image. Sabi niya, gumawa, sabi niya, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, and that is in the water underneath. Kahit anong makita mo dyan sa mundong yan, sabi niya, huwag mong gagawin yan para sambahin siya. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. Ipaglingkuran, wag. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Ako'y selosong Diyos, ang sabi ng Panginoon, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Sabi niya, kaya may mga parusa dahil nga, you know, hindi nila ako sinasamba. And showing mercy to the thousands of them that love me and keep my commandments. Now, this simply means, mga kapatid, the first commandment given is to worship God and God alone. Ang unang-unang utos po ng Panginoon na binigay po sa sangkatauhan ay ito pong pagsamba sa Kanya. Exodus 34:14, for thou shalt worship no other God. Huwag kang sasamba kahit ano at walang ano Diyos dyan. For the Lord whose name is jealous is a jealous God. Worship then is the first commandment that becomes for us really the priority. Ito po yung pinaka-prioridad po natin. Kaya nga po, pagka tayo po ay nagtitipon dito, you know, wala po tayong ibang sinasamba dito kundi ang Diyos. Kaya napakasarap na, you know, ako'y Sunday ngayon, pupunta ako sa isang lugar na ang sinasamba nila ay ang Diyos na buhay. Kaya napakasarap na yung mga kasama ko, naintindihan nila yung ginagawa nila na ito'y pagsamba sa Diyos. In Matthew 22 verse 37, Master, this is the great commandment in the law. Ito yung mga after ilang years na kung saan nakalimutan nila yung Genesis, yung law and everything. Kaya sabi ng disipulo niya, Master Jesus, sabi niya, ano ba yung pinakadakilang commandment ng batas? Jesus said unto him, mahalin mo ang Diyos. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At yan po yung 100% mga kapatid. Hindi yan 95%, hindi yan 98%, hindi yan 99%. Kundi yan po yung 100% because it is all. Lahat. Lahat ng iyong puso, lahat ng iyong kaluluwa, lahat ng iyong pag-iisip. This is the first and the great commandment. Ano sabi niya? Ito yung una at dakilang utos ng Diyos. And truly mga kapatid, that is the priority for man's existence. Kung bakit tayo nandito ngayon, buhay pa ngayon, ay dahil nga, man is made to worship God. Tayo ay nilikha ng Panginoon para sambahin ang Diyos and not other gods. Two aspects there, the object of worship and the nature of worship. You know, para maintindihan po natin, paano ba yung tunay na pagsamba sa Diyos? The nature of worship. In spirit and in truth. We worship God as He intends to be. Mga kapatid, sinasamba po natin ang Diyos kasi yun po ang gusto niya. Hindi po yung gusto natin. And we want to take this high note. We cannot make God into what we want Him to be. Or we want Him to be. But certainly we are to worship the true and the living God. Yung tunay at buhay na Diyos. We worship Him as He intends to be. Dahil siya nga po ang Diyos, siya po yung masusunod sa ating pagsamba. Hindi po tayo, mga kapatid. John 4:23-24, but the hour cometh and now is when the true worshipers, tunay na mga sasamba sa Kanya, shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Naghahanap po siya
ng sasamba sa Kanya. God is a spirit. Ang Diyos ay spirito, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ito po isang commandment, hindi po ito option, hindi po ito sabihin natin, pili ka kung hanggang. Ito po yung commandment, ito po yung utos ng Panginoon na dapat po nating sundin. Must worship Him in spirit and in truth. Here we are to worship God, who is spirit, and God the Father, who is the Father of our Lord Jesus Christ. The nature of worship, then twice it's stated there, in spirit and in truth. Inuulit-ulit pa niya sa spirito at sa katotohanan. True worshipers that the Father seeks are those people who worship in spirit and in truth. Ang hinahanap ng Panginoon na sumasamba sa Kanya ay yung sumasamba sa spirito at sa katotohanan. Previously, nakita po natin the first nature, kung natatandaan nyo pa, worship God in spirit. At sabi nga natin, when we are talking here about spirit, in spirit, we are talking about the expression of worship. Ito po yung expression natin. We express it sa ating spirito because God is a spirit and we express it to our spirit as well. We are talking about the expression of worship. That is to say, to be with the Spirit. It is not mechanical, mga kapatid. Pagka sinabi mong worship God in spirit, hindi po ito mechanical. Hindi po ito mindlessly reciting some religious ceremony. Yung kanina, yung pagbabasa natin ng Biblia, hindi lang po nagbasa ng Biblia, kundi binasa po natin ang salita ng ating Panginoon. Kanina umawit ka, hindi yun dahil, feeling ko, sasamba ako, so gagamitin ko yung pag-awit. It's fine to have music in the church. It's not mechanical. It's not some sort of ritual. It's not mindlessly repeating formal prayers, and it's not some mechanical means. It is from the Spirit. You worship God in spirit. It is from the depths, yung kailiman ng iyong pagkatao. Pagka sumasamba ka sa Panginoon, ito yung kalaliman ng iyong puso, ng iyong kaluluwa, ng iyong pag-iisip, at ng iyong kalakasan. It engages the mind that read carefully the essence of the truth. Naiintindihan mo kung bakit ka umaawit. Naiintindihan mo kung bakit binabasa natin ang Biblia. It's in the Spirit, it's from the heart. Sabi niya, Romans 8:9a, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Simply to say, worship God in spirit, it is from the heart. Ito po yung mula sa puso, mula sa spirito natin. The feeling and the emotion is identified there. Yung ating damdamin ay talagang binibigay po natin sa ating Panginoon. It is what everything within us that we worship God. Lahat ng ating pagkatao, buong-buo tayo, body being only a means of expression. Na yung katawan na ito na yung nag-express para maibigay po natin yung pagpupuri sa ating Panginoon. So worship, to be in spirit, is to say, it is to be with the inner man, in the spirit, in your spirit. Ano ba ang laman ng puso mo pagka ikaw ay nananambahan? Ano ba yung sinasabi ng puso mo kung bakit kailangan mong umawit? Kung bakit kailangan mong magbasa at manalangin? Kung bakit nandito tayo? We check our hearts. Kung tayo nandito lamang para, it's a sort of obligation, God will see your heart. Naghahanap ang Panginoon dun sa nananambahan sa Kanya sa Spiritu. Worship, mga kapatid, is to be with the inner man in spirit. Kaya nga po, kung tayo ay nananambahan dito, gising tayo, naiintindihan natin lahat ng ating ginagawa. Understand, mga kapatid, the overall lesson about worshiping the Lord in spirit, taught about in John chapter 4, is that worship of God is not to be confined in a single geographical location or necessarily regulated by the temporary provision of the Old Testament law. Anong ibig sabihin nito? John 4:21. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus sa Samaritana, Jesus said to her, "Woman, believe me." Sabi niya, magtiwala ka sa akin, maniwala ka sa akin,
ang oras ay darating na. Ano sabi niya? When ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Sabi niya, ang pananambahan ay hindi naman pinag-uusapan dyan. Of course, yung sa lugar, kung sa Jerusalem, kasi ang turo ng mga Hudyo, nung panahon po nila, ang sabi nila, ang tunay na pananambahan ay dun sa Jerusalem. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, darating na ang oras na kung saan ay hindi na kailangang pumunta dun sa Jerusalem, dun sa bundok, at ikaw ay manambahan. Hindi naman tayo every Sunday, kailangan natin kumuha ng visa at tayo lumipad papuntang Jerusalem at din tayo manambangan. Pero ang sabi ng Panginoon, ito na nga yung panahon. Babae, sabi niya, the hour cometh na kung saan hindi mo na kailangan pumunta doon sa bundok, hindi mo na kailangan pumunta doon sa Jerusalem, at ikaw ay manambahan sa ating Ama. And yes, to say the God is Spirit, is to say that God is the Father is invisible. Colossians 1:15, who is the image of the invisible God? Invisible ang Diyos, God is a Spirit, the firstborn of every creature. 1 Timothy 1:17. Now unto the King, eternal, immortal, invisible. Hindi natin nakikita ang Diyos. The only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. God is a spirit, He is invisible, and He is omnipresent. Ibig sabihin, God is everywhere and in every now. Ang Panginoon ay kahit saan, no molecule or atomic particle is so small that God is not fully present to it. And there's no galaxy so big, so vast, that God does not circumscribe it. Kahit saan ka magpunta, kahit ang Panginoon is everywhere in every now. At the same time, pwede siya, kung nasa Pilipinas siya ngayon, nandito siya sa UAE, nandun din siya sa Amerika, He is everywhere. God is everywhere. God is His Spirit. Kaya ang sabi niya sa babae, woman, believe me, the hour cometh when ye neither in this mountain yet at Jerusalem worship the Father. And with the coming of our Lord Jesus Christ, the separation between the Jew and the Gentile was no longer relevant. Nor was the centrality of the temple in worship. With the coming of the Lord Jesus Christ, all of God's children gained equal access to God through the Lord Jesus Christ. Worship became a matter of the heart. Ang laman po ng ating puso pagka nananambahan po tayo. It's not really external actions, mga kapatid. Need natin po ito. Kailangan po natin ito. Ang ating puso, alay sa ating Panginoon. In Deuteronomy 6:4, Moses sets down for Israel, the Israelites, how they are to love their God for their hearts. Deuteronomy 6:4 and 5, sabi niya, here, makinig kayo, O Israel. Sabi niya, the Lord our God is one Lord. Isa lang ang ating Diyos. Anong sabi niya? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Noon pa man ay sinasabi na, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, with all thy soul, and with all thy might. At pagka sinabi mong might dyan, it is the totality, ang buong kalakasan mo, ang buong katalinuhan mo. Pinagkakaloob mo yan sa Diyos. Our worship of God is directed by our love for Him. Gaano mo ba kamahal ang Diyos? With all thine heart, all thine soul, and all thy might or strength, and with all thy mind. Mark 12:30, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might, and with all thy strength. This is the first commandment. Paulit-ulit mga kapatid yung mga verses ng Biblia na ang dapat lang natin mahalin ay ang ating Diyos Ama. Luke 10:27, and He answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And as we love, so we worship. To worship God in spirit necessarily involves loving God. It is loving God. Bago ka magmahal ng iba, ang pinakamamahal mo dapat sa buhay mo ay ang Diyos.
True worship must be in spirit. It's really engaging the whole heart. Buong puso mo siyang ginagawa. Wala kang reservation, mga kapatid. Wala kang kondisyones. You are giving all your heart 100% to the Lord. This is not induced. The worship in spirit is not induced, from the outside. Pagka marami kami, ako'y talagang naibibigay ko lahat sa Panginoon. Masarap naman makita na marami tayong nananampahan sa Panginoon. But our worship in spirit to God is not induced or big sabihin ang nagmamanipulate sa atin yung mga nakikita natin sa labas. But it boils down, mga kapatid, over from the inside. Ano ba yung laman ng puso natin? David's love for God shows this. Ano sabi ng Psalm 45 verse 1? My heart, ang puso ko, sabi niya, is inditing a good matter. It's boiling a good matter. Ang puso ko, sabi niya, dito bumubukal ang napakabuting bagay sa aking puso. Ano sabi niya, I speak of the things that I have made, touching the king, my tongue in the pen of a ready writer. Talagang gusto kong i-testify sa buong mundo yung ginagawang kabutihan sa akin ng aking Panginoon. At ang sabi ng Psalm 22 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ano sabi niya? Ako'y natutuwa pagka ako'y niyaya, halika, punta tayo sa church. Amen. My heart overflows with a good thing. And I go to worship. I go to worship. Romans 1:9, for God is my witness, whom I serve with my spirit. Ano ang Panginoon ang aking witness? Saan nakakita? I serve in my spirit. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit. Now we go to the second one. In truth. In spirit, from the heart. It's our spirit. We worship God in spirit. And now, worship God not only in spirit, but in truth. John 4:24, God is a spirit, and they don't worship Him must worship Him in spirit and in truth. The second nature of worship is to be in truth. Ibig sabihin po nito, our expression of our inner man, yung in-express po natin mga puso natin sa ating Panginoon, is consistent with the revealed truth of the Word of God. Kailangan po ito'y katotohanan. Ito po'y totoo. Because God said, if you want to worship me, you worship me in spirit and in truth. Dapat ikaw sumasamba sa katotohanan din. This is now the balance. Ito po yung balance po dito. God wants all the emotions. Ito po'y talagang pagka umawit tayo dito. Behold our God. Come and, and adore Him. All the emotion, all the passion, all the soul and the spirit and the heart and the mind, engaged in worship, but in perfect coordination, harmony, and agreement with the revealed truth of the Word of God. Kailangan nagmamatch po yan in spirit and in truth. Worship in truth. It is properly informed, mga kapatid. Naintindihan mo, naunawaan mo kung ano po yung mga pinag-aaralan natin at kung ano po yung ginagawa natin dito. In spirit and in truth. Mga minamahal, unless we have knowledge of God, we worship. There is no worship in truth. Kung hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo, there is no worship in truth. Paano mo sasambahin ang isang Diyos na hindi mo kilala? Paano mo sasambahin ang isang Diyos na hindi mo nga alam ang katotohanan? Sabi ng Panginoon, God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Now, I want to see how this unfolds, this particular passage. He's speaking to the Samaritan woman in John chapter 4. Sabi niya, ng Panginoong Jesucristo, oh woman, sabi niya, this is the time. Kung saan hindi ka na pupunta ng Jerusalem, hindi ka na pupunta sa Mount Gerizim para ikaw ay manambahan sa Ama. Anong sabi niya?
you worship ye know not. Hindi nyo alam ang pagsamba. Pero sabi ng Panginoon, we know. Sabi niya, we know what we worship. Alam namin ang pananambahan for salvation is of the Jews. Ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. We know. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, we have the knowledge. We have the scripture. Nasa amin ang Old Testament, ito yung katotohanan. Alam namin, we know. Romans chapter 9 lays it out. God has given to the Jews the scripture. Diba? Ang sabi ng Romans chapter 9, binigay yan ng Panginoon ang scripture sa mga Hudyo. The covenants, the promises, the adoption, all of God's revelation came to and then through the people of Israel, the Jews. Romans 9:1, I say, the truth in Christ, I lie not. My conscience all in bearing witness in the Holy Ghost that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren. Alam, sabi niya, I'm a Jew. Kung sumpa lang ang pag-usapan, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, I wish that myself were accursed also. Dahil yung aking mga kapatid, ibig sabihin yung mga kaudyo ko, my kinsmen according to the flesh. Who are, ano sabi niya? Who are Israelites, verse 4. Ano sabi niya? To whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises. Binigay ng Panginoon lahat ito sa mga Hudyo. Kaya sabi ng ni Jesus, we know. We have the scripture. We have the knowledge. Jesus knew that the Jews had the truth. But the problem is, yung mga kapatid, they lack the Spirit. Yung mga Hudyo, they have all the truth. They have all the knowledge, but they lack the Spirit. They lack the heart. Wala nga silang puso. Meron nga silang katotohanan, pero wala naman silang puso. May kulang, walang puso. The leaders of Judaism are described by Jesus. Di ba nga sila ay parang mga tomb dyan, white sepulchres, outside painted white, inside full of stinking corpse. Di ba? Ito yung mga description ni Paul sa kanila. These people draw near to me with their lips. Sabi niya, lumalapit sila sa kanilang mga labi. Pero ang puso nila ay napakalayo sa akin. But their heart is far from me. In Matthew chapters 15 and 23, reserve his strongest, the Lord Jesus Christ reserved his strongest, most really violent language for the religious leaders of Judaism, the Pharisees. They draw near to me with their lips. Sabi niya, lapit sila ng lapit sa akin sa kanilang mga labi. But their heart is far from me. Marami kang maririnig naman mga Kristiyano, mga tao, Diyos ay, ganito, mabuti, and everything, just, they come to me with their lips, but their heart is far from me. Paul was one of them, actually, na kung saan si Pablo ay isang Pariseo din na tagapagturo ng batas. He was Hebrew, he was a Pharisee, he was blameless. And beloved brethren, that was the characteristic of the religious leaders of Israel. Ito ang isang tao na kung saan ay na-identify na, puro external lamang ang makikita mo. Ang pananambahan sa kanya ay, every Sunday kasi ngayon pupunta ako ng church, para may pakita ko na ako'y nandoon. Paul, of course, called it dung or manure. When he came to the true knowledge of Christ, alam mo, sabi ni Paul, sa kanyang sa salita, lahat ng aking nakamtan sa buhay, it's only dung. Ibig sabihin ito, kumbaga, manure. Sa ating termino, sa ating salita ay tae. Di ba? It's a manure. When he came to the true knowledge of Christ, alam mo, nakilala kong Panginoong Jesucristo, sabi niya, lahat ng aking sinatangkilik sa aking buhay, I count it but dung. I count it but the manure. Because it was all useless and external. That was pretty much, that was sort of the best of Israel. Ito po yung mga Pariseo, mga leaders na kung saan ay, it's all but a knowledge. Na lahat, ginawa na ng Panginoon, ng mga milagro niya, lahat na pinakita niya, pinagaling niya, maraming tao, nagpakain siya ng more than 5,000 people and everything. But at the end of the day, ang nangyari,
pinapako pa siya sa krus. At pagkatapos ng pagkapako niya sa krus, ilan yung nanatili? 120 believers. Pinuhin mo, sa dami-dami ng 5,000 na pinakain niya, sa dami ng mga pinagaling niya, sa dami ng, iningatan niya at provide niya, 120 people lamang ang natira. Ano niyo po kung ano sinasabi ng Panginoon dito? The Jews, kaming mga Hudyo, we know what we worship. Alam namin, sabi niya, we have the knowledge, we have the scripture, we have the truth. We have the truth. Salvation has arrived. Sabi niya sa babae, today is fulfilled in your ears. It's talking about me. But at the end of the day, they tried to murder Jesus Christ. We worship, not. We know what we worship. Mga kapatid, bakit ko sinasabi po lahat po sa inyo ito? Because yung mga Hudyo, yung malalaman nilang knowledge is only head knowledge. Kung magpapagalingan man tayo dito, mga kapatid, sino ba hindi magagaling sa inyo dito sa Biblia? Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoon. It was all a matter of head knowledge. Head knowledge about the Old Testament. But their hearts were far from me. Ang puso nila napakalayo sa akin. Alam nila lahat ng mga verses. From Genesis to Revelation. Memorize nila yung mga books of the Bible. Memorize nila lahat yung mga batas ng Hudyo. But their hearts were so far from me. And so captive by their own self-righteousness. That they executed through the uses of the Romans, their own Messiah. And the point here, they had all the knowledge to know the Messiah was going to conquer Satan, and Jesus showed them that he had the power. All had knowledge, and they cried for his blood. Look, mga kapatid, Jesus says to the Samaritan woman, look, we have the knowledge. We have the information. Magtanong ka sa akin, sabi ng name ni Jesus, sasagutin kita kung ano yung sinasabi ng batas. We have the truth for salvation. Even yung kaligtasan, alam namin. It means by the whole story of salvation from the Jews. But there is lacking. On the other hand, John 4:22 sabi niya, you worship ye know not what. Kami alam namin. Nasa amin yung katotohanan, nasa amin yung knowledge, nasa amin yung Old Testament, nasa amin yung Scripture. We have all the knowledge. We have the truth. Ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa babae? You worship, you know not what. Kaya sabi niya, okay, meron kayong passion para sumamba. Meron kayong puso. Pero wala kayong katotohanan. Kami, sabi niya, may katotohanan kami, pero wala kaming puso. Kaming mga Hudyo, di ba sabi nga, we really know what we worship. Alam namin. The Samaritans had been rejected kung alam nyo lamang. Kaya sabi ni Jesus, sa bundok na ito kasi sila ay nananamba sa Mount Gerizim. Basta samba sila ng samba, pero hindi nila alam. Look, Jesus said, we've got the knowledge and not the heart. You've got the heart and not the knowledge. And this is a graphic picture, mga kapatid. You do not know what you are doing. You do not know who you are worshiping. You have the heart, you have the passion, you have the zeal. We know. Yes, but ours is an empty kind of hypocrisy. What God wants, mga kapatid, is both. I will repeat. Ang kailangan ng aking Panginoon sa tunay na pagsamba, both. Ano yung both? In spirit and in truth. Hindi niya, sabi niya, espiritu lang kayo eh. Kami knowledge, in truth. Sabi ng Panginoon, kailangan ng Panginoon, both. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in what? In spirit
and the truth. Ang sabi niya, puso at katotohanan. Both are necessary for God-honoring worship. Sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon, both, puso at katotohanan. Ang hirap. Pagka ikaw inanambahan sa puso at sa kasinungalingan, puro na nga tayo knowledge, pero wala namang puso. Spirit without truth leads to a shallow, overly emotional experience that could be compared to a high. As soon as the emotion is over, especially yung mga nananabahan, alam mo, talagang ang Panginoon, yung napakabuti sa akin, everything. At pagkano wala na yung emotion na yun, para namang akong hindi kompleto ang buhay ko. Truth without spirit can result in a dry, passionless encounter. Kaya nga po, marami mga nananambahan ngayon, maraming Kristiyano. Alam mo, ang pananambahan parang dry naman sa akin. The best combination of both aspects of worship results in a joyous appreciation of God informed by the Scripture. Ibig sabihin, mga kapatid, kung bakit every Sunday, tuwang-tuwa ka na manambahan. Dahil nananambahan ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kung bakit hindi ka nagsasawang pumunta ng church, kung bakit hindi ka nagsasawang pumunta every Sunday na talagang kahit mainit sa labas, ikaw ay magbibihis, ikaw ay magpiprepare. Dahil alam mo, ikaw ay nananambahan sa Espiritu at sa katotohanan. The more we know about God, the more we appreciate Him. The more we appreciate God, the deeper our worship. The deeper our worship, the more God is glorified. Sabi nga ni Jonathan Edwards, I should think myself in the way of my duty to raise the affections of my hearers as high as possibly I can, provided that they are affected with nothing but truth. Napakalaga, mga kapatid. The truth of God, being of infinite value, is worthy of infinite passion. Again, marami ka mapapanood sa TV. Preaching services. You are a lot of spirit without knowledge. Di ba? Totoo. People flying around. They are flailing around. They are hopping around. They are jumping around. They are falling over. There's a lot of enthusiasm. Alam mo, yung aming service, talaga naman, ikaw ay madadala ng napakasarap, napaka-iingay, mabibilis na awitin. There's a lot of enthusiasm, but not according to knowledge. It's void of understanding, it's mindless, it's thoughtless. Empty your mind of all thought and just start bubbling and all of a sudden, the gift will come on you. Ito po yung mga preaching na mapapanood po natin sa maraming mga nakikita po natin sa social media ngayon. The sign that seems to mark these preachers, most often the sign supposedly of their supernatural is when they touch people and they fall down. Nothing. And nothing in the scripture ever indicates anything about that, mga kapatid. Wala kang makikita sa Biblia na kung saan ganito ang klase ng pananambahan. Hahawakan kita, ikaw ay matutumba. There's nothing in the Bible about falling over in a mindless state. And there's nothing in the Bible about any kind of mindless hysteria. It's fine to be passionate, it's fine to be exuberant, fine talaga naman pinapakita natin ang tuwa natin pagka tayo umaawit, pagka tayo, it's fine to be joyful. It's wonderful to have your spirit lifted up. Minsan napapaiyak tayo sa mga awitin. That's fine. Let all your emotions flow. But always, mga kapatid, in response to the truth. Never in response to mindless manipulation. It's very easy to manipulate people, especially when you are using the Word of God. Napakabilis. Ako lang, sabi ko nga, I'll take advantage of the Word of God. I can tell you, ganito ang gawin natin, ganito ang ipakita nyo, ganito ang napakadali naman yun.
Sabihin ko lang sa inyo, pagka hindi mo ginawa to, matakot ka sa Panginoon, paparusahan ka. But again, mga kapatid, ang tinuturo po sa atin dito, we have to worship God and God alone. And when we worship God, we worship God in spirit and in truth. A lot of heat and no light. Yung mga nangyayari po sa ating mga nakikita sa ating mga social media, We are to worship in spirit and in truth. Gising po ba kayo? Psalm 103 verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Paano natin gagawin? It's boiling over when your mind grasps the truth. You see this church? And if you are not led into the deep things of God, you are going to have a hard time experiencing real worship. Kung ang itinuturo po natin dito ay mababaw lang na bagay sa ating Panginoon, magiging mababaw din po yung ating tingin sa Panginoon. And as your pastor here, I have 2 jobs here. To go down, to go up. And to say, I have to really, really study myself from the Word of God, kung ano po yung sinasabi niya dito. And preach it to you and go up. Go up and grow up. If you go to a situation where you just are never taken down into the richness of the glories of God, it is impossible, mga kapatid, for you and me to really be worshiping God in spirit. Sabi ko nga po sa inyo, kung di po natin pag-aaralan ng mabuti ito, we're just wasting our time. I'm just wasting my time standing here in front of you. And when you know more about the Word of God, the more your knowledge of the Word of God and the truth of God, the glory of God is being expanded sa buhay po natin. And the more you wonder and are in awe about Him, at pagkalalo mong naiintindihan ang salita ng Panginoon, alam niyo po, lumalawak ang iyong pagpananaw, ang iyong pong pagtingin sa pagsamba sa ating Diyos. Worshiping God in spirit and in truth, I repeat, this is not induced from the outside, but it boils over from the inside. Listen carefully. Whatever the worship is, it is in response to whatever the people are taught with. I will repeat. Ang klase ng pananabahan na meron po. Depende yan kung anong tinuturo ng nakatayo sa harapan natin. And if there's not a great emphasis on teaching the Word of God, how can people truly worship and we are not filling our minds with the exhilarating truth of the Word of God? Sila kapatid, the goal of this church, our church, is to show us people the majesty of God. Kung bakit po tayo nandito? Dahil gusto po natin ipakita sa maraming tao kung gaano kadakila ang Diyos na meron tayo. How can you call a church service worship if you don't? People are starving for the Word of God. Gutom na gutom ang mga tao sa salita. They just do not know it. Truth of God's Word are glorious, mga kapatid. Katotohanan ng salita ng Panginoon, they are glorious. Ito po yung maluwalhati. As I close, amen po ba? Amen. Gusto niyo ng Lord. We want to live in a world where God really is in charge. Sa buhay po natin, we want to have a life that God really is the one who's in charge.
We want to live in a world where God comes and seeks each one of us and finds us and holds us and keeps us and brings you and me to the glory of God. There are a lot of people that are cheated. I will repeat. Napakadaming mga tao di na daya. 1 Corinthians 14:23, 24, and 25. If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those are unlearned, unbelievers, mga bisita, will they not say that you are mad? Oh, alam mo, nagpunta ako ng BBCD. Oh, ito yung mga unlearned and unbelievers. Kasi yung mga parang crazy people, they are mad. They're going to say, you're mad. Alis na nga ako dito. Let me out of this place. 1 Corinthians 14:24. But if all prophecy, there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all. And thus are the secrets of his heart made manifest. And so falling down on his face, he will worship God. Ano sabi niya? Kung itong unlearned or unbeliever pumunta sa church natin at makita niya na iba yung tinuturo natin dito. Ano sabi niya? They're bad. Nilaloko nila yung mga tao dyan. Ano sasabihin ng bisita? Ano sasabihin ng guest? Hindi na ako babalik dyan. Di ba? Ayoko na dyan. Pero sabi niya, kung yung gagawin mo ay para sa Diyos, and He's convinced of all. He's judged of all. And thus are the secret of His heart made manifest. Alam mo, nung nag-preach, yung narinig ko sa harapan, talagang nangusap sa akin ang banal na spirito. Sabi niya, salita ng Panginoon ang kanyang pinipreach. Ano sabi niya? And so falling down on his face, he will worship God. Sabi niya na siya mismo, unbeliever, unlearned. Sabi niya, siya mismo, he will fall down on his face and he will worship God and report. Sabi niya talagang magte-testify ako sa marami that God is in you of the truth. Sabi niya, nakita ko sa church na iyon na sa buhay ng isang mananampalataya na to, sabi niya talagang sa buhay niya, kita ko that God is in him, in her, of a truth. Ito'y totoong-totoo. Sabi ng Samaritanang babae, alam mo, sabi niya, sinabi lahat sa akin nitong Jesus na ito, hindi ba ito yung Messiah? Sabi niya, nakita ko yung katotohanan, nangusap siya sa akin, sa aking puso. Ano sabi niya, pumunta siya, umuwi siya sa Samaria. At ang sabi niya, buong pamilya niya at mga kapitbahay niya, pinamalita niya, alin kayo, sabi niya. What should a believer experience when he walks into a church? This is the question for us. Certainly not the hysterical church spirit, but a true, joyful, thoughtful worship based on the knowledge of God. Hindi niyo ba, narinig ang choir ngayon, sabi ko nga po sa inyo. Sabi nga, ni Brother George, parang nasa langit na tayo. Sabi ko, gusto mo nang pumunta ng langit, ba? Parang bigla naman siya. It's true. Napakaganda ng awitin kanina. Because behold our God. Oh, come and let us adore Him. Dinig ko pa naman ang boses ni Al. Ito. What the church lacks is, most is discernment because it lacks of understanding of the truth of the Word of God. I'm talking about you, mga kapatid. Understand! Sabi niya, lahat ng iyong kakamtin sa mundong ito, get wisdom. At ang sabi niya, get understanding. You get understanding. I'm talking about understanding the truth. I'm talking about the truth. And the best way to disseminate the truth to the people is one verse at a time. Kaya nga po, pinaiingatan natin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon po dito. That's what we do here. And the truth does it mighty God. So bawat na po sa akin, we need to learn the Word of God. We need to understand it.
empower you, I'll keep on. And I'll keep on learning the Word of God. Masarap mga kapatid. Masarap na maintindihan po natin kung anong tinuturo ng Biblia. God says, do not idolize anything. You put God first. You have to worship God and God alone. There are two aspects of worship. The object of worship is God, and the nature of worship, magkasama po lagi ito in spirit and in truth. And so God commanded, Exodus 20 verse 3, thou shalt have no other gods before me. John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Accept, no substitute. Worship God and God alone. Tayo pong lahat tatayo. So all stand please. So we bow our heads and close our eyes so we pray. Heavenly Father, we are very thankful, Lord, because we have your word in our hands. As we have seen kung paano nakipag-usap si Jesus dito sa Maritana, pinakita niyo po sa amin na ang tunay na pagsamba, mga tunay na nanambahan po sa inyo, ay nananambahan in both, O Lord, in spirit and in truth. From now on, O Lord, help us to be reminded na sa aming pong pananambahan, ito po yung laging magkasama in spirit and truth. Kapatid, God has spoken to your heart. Why don't you open your heart to Him? Pwede mo kausapin ng Panginoon. Maybe past few days sa buhay ko, hindi ko nang gawang sapuhin ng Panginoon sa spirits. Yes, I have the heart. Pero kulang ako sa katituhan. Yes, I have the knowledge. I know the Bible. But I don't have the heart. Sabi ng Panginoon, God is the Spirit. They that worship Him must worship Him in spirit and truth. Why don't you tell God today, Lord, I love to see myself worshiping You in spirit and in truth. Gabayan mo po. Pangunahan mo po ako. I want to worship You in spirit. Kapatid, nangusap sa iyo. Pwede mo kong sabi, Diyos, it's between you and God. Give your heart to Him. And you tell Him, thank You, Lord, for the truth that I am learning now. Kausapin mo. You tell Him every Sunday, Lord, I want to worship You in spirit. Every day of my life, whatever I do, I give glory to Your name. Sabi mga bisita, meron pong lalapit po sa inyo, mga kapatid namin sa pananampalataya. They will open the Bible, they will share with you the Lord Jesus Christ. Bubuksan mo yung puso, tatanggapin mo si Kristo bilang sarili ng Diyos. Pagka ginawa mo yun, the Bible says, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung buhay sa langit. Anytime na mawala ka sa mundo nito, alam mo kung saan ka pupunta. Brethren, kausapin mo. To your heart to Him. Speak to Him. Kausapin. So we find a partner tayo po yung nananalangin sa pagkakasal.